Nagbabalik ang ating programa, Wedge sa Minute, Kwentuhan at Balitaan. Oy, oras muna po natin ha, alas 8:09 na po ng gabi. Makasama na ho natin ngayon ang ating matagumpay na bisita na isang mahusay at matagumpay na businessman. Kasama po natin walang iba si Sir Vincent. Sir Vincent, Sim, magandang gabi po sa inyo, sir. Yo. Kung si Sir ay taga Quezon City lang po, ano? Yes po. Tama. So, ibig sabihin, malapit-lapit lang kayo dito, Sir. Yes Tama po. ba? Yes Yeah. Kung si Sir po, para ho sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ano ho, at mga tagapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel, ay isang businessman. Yan. Yes So, ano po, ba sir. yung business na pinagkakaabalahan po ngayon? Yung business namin is regarding sa mga serving instruments, mga measuring instruments, and laboratory instruments po. Uy, maganda po yan, sir, ha? Kasi ang marami mostly mga clients po ninyo is mga nasa anong field po bang kanilang pinapasok? Mostly sa construction, sa hospitals, and sa mga real estate. Yun, yung mga real estate, malaking ikita nito ni Sir, ha? Ibig sabihin, sir, yung inyong ganitong mga negosyo, ibig sabihin, malakas siya. Hindi po ba kayo nagkaroon ng struggle or problem during the pandemic? May I just ask, sir, kailan pa kayo nag-start sa inyong business po? Actually, nag-start kami way back mga 2018. Ibig sabihin, medyo tagal-tagal na rin, sir. Yes po. Pero yung kayo nagsimula dito sa negosyo po ninyo na ito, is it you alone who started this business? Yung nag-start talaga ito kasi actually hindi kami sa machine. Yeah. So, more on sa toys. Uh-huh. And then, later on, may nakita kasi akong trending na yung sa yung sa mga serving instruments. So malaki ang market and may opportunity, so pinasok po natin. Di ba, sir, usually yung mga ganyang mga surveying na ginagamit po, mga instruments, equipments, hindi ba usually sa mga ganyan nire-rent po yan ng mga iba? Yes, sir. Nire-rent po ng iba. Pero why did you come up with that kind of idea na ay parang mas maganda ito, mas malakas ito at maganda ang market nito? Honestly, kasi yung father ko is sa construction. So, siya talaga yung nagsuggest na sabi niya, i-try mo to. Ako naman, hindi naman ako kasi graduate ng engineering. Yeah. Then, business course. So, tinaray kong pasukin na lang, and later on napamahal na rin sa akin. Yung business po niyo na hawak ngayon, yes po? po. Sir, ako curious kasi yung mga ganyan, mga surveying equipments, materials na ginagamit, mostly nakikita ko sa mga estudyante. Do you also market po sa mga eskwelahan, universities, yung ginagamit po ng mga estudyante sa kanila? Or ano po ito, yung usually mga clients po na nakukuha po ninyo, mostly is mga individuals po ba sila or sometimes big companies as well? Actually, mix po meron sa government, meron sa private, and minsan mga students. Ayun. So, ibig sabihin talaga, malawak din ang inyong market, sir? Yes po. Question ko lang, sir, during the time you were starting your business, hindi ba kayo medyo nag-alinlangan? Kasi I've asked you a while ago na syempre madalas yung iba parang nagre-rent lang sila para mas makatipid. Yes, hindi po ba yung mga ganong hindrances na nagbigay ng factor sa inyo? Kikita ba ako sa pagninegosyo ko na ganito? Kasi kailangan mo sumugal talaga, di po ba? Honestly, sir, kasi yung price ng mga instrument medyo mahal. So, nakikita ko kasi na yung ibang tao, karamihan naman kasi parang hindi nila afford. So, ang ginawa kong market is mag-cater tayo dun sa masa. Ayun. So, pagka sinabi nating magki-cater kayo sa masa, sir, mas mura ba yung mga prices ninyo compared to the other? Yes po. Kasi parang, di ba, kailangan mong tawagin yung mga clients mo, yung mga customers mo. So, paanong ginawa yung strategy, sir? Nung simula talaga, sir, sabi ko nga, kanina sa toy store kami, toys ang binibenta, nagbabike ako talaga dati, namimigay ako ng flyers kahit wala akong mabenta. Totoo?
Talagang Yes, sir. ganun yung start, yung nagsimula kayo sa inyong business. Yes, doon talaga nag-start. Ang mahalaga, ma-expose. So, makilala. Then, later on, sa word of mouth. Then, mostly sa online, social media talaga. Ayun. Yun na kasi parang pinakabagong battleground ngayon, sir. Social media na Yes. po eh. No? May I just ask you, sir, yung family niyo po ba is really in the field of business and construction? You have mentioned a while ago. Kasi you were saying you started small. Yes Di po po. ba? Sabi mo nga, kayo po mismo, hands-on kayo, talagang kayo mismo yung nagbabike, eh, di po. Kasi once they hear na, ay, businessman yan, negosyante yan, naku, mayaman yan. Usually, ganun nagkikita ng mga tao, eh. Di po ba? Pinagdaanan ko rin po talaga yung Yeah. yung from nothing talaga Yes. na scratch. Yes. Mm-mm. Ay, ano yung mga naging struggles ninyo, sir, when you were still starting? Kasi sabi nga nila, di ba, it's good that you start small so that you will see kung saan ka kailangan mag-improve and also doon sa resources mo ng mga tao. Mm-mm. So, yung simula talaga parang ano ko kumbaga parang one-man team. I So, see. lahat ako yung taga-deliver, taga-explain, taga-tawag, lahat sa akin talaga. Hindi kayo kumuha agad ng tao, sir, kahit mga 3 or 4 lang before. Nung una talaga, as in ako lang talaga, tinaray ko. Later on, hindi kaya Kaya mahirap, di po ba? Hindi One-man kaya. team ka eh. Oh. Wala talagang no man is an island. Hindi Correct. talaga, hindi Oo. kaya. So, from that point of view, nung nakita ninyo, maganda yung feedback ng mga clients namin, maganda yung feedback ng mga tao, doon kayo nagkaroon ng idea na to get people. Yes po. Mm. Dahan-dahan po ang Ang pagdagdag. naging progress po ninyo, ano. Yes Now, po. my question to you, sir, is that how do you handle your people? Currently po, gaano nakarami ang inyong mga tao sa inyong company? And how do you trust them? How do you handle your people? Because sometimes, di ba, habang lumalaki, dumadami rin ang problema eh. Di Yes ba? po. Usually ang ginagawa ko kasi sa kanila pagka dinidiscipline ko sila, hindi yung typical na yun sa harapan, more on one-on-one. Ayun, so kumbaga, hindi sila napapahiya, hindi Yes, sila yung, kumbaga, pinag-uusapan ng ibang tao, tama po? Yes po. Kasi importante rin yung privacy nila, tsaka minsan may mga personal emotions sila na gusto Yes, nila. kailangan din natin Correct. i-consider. Yes, sir. No, that's my question to you. That's my next question to you, sir. Like, for example, if they have their personal demands or sometimes meron silang mga reasons not to go to work, paano po ang nagiging, paano nyo po hinahandle yung gano'n? Kasi hindi talaga may iwasan. Minsan sa mga empleyado, may mga reasons sila eh. Yun nga, ako minsan talaga sinasabi ko sa kanila, vocal ako, na kung mayroon kayong concern, mas maganda sabihin niya sa akin. Correct. So, yun nga, minsan sila mismo magme-message, sasabihin ko sa kanila, sige, doon tayo sa room, usap tayo doon, no? Ganun po. Sir, how about, kasi sometimes sa mga empleyado, they are also looking for, 'di ba? Minsan, bibigyan mo sila ng mga incentives pagka they do good Yes, in their yes. job. So, meron din ba kayong ganyan, Meron po. sir? Yeah. Meron po. Paano po ang ginagawa? Siyempre, minsan, ang mahusay to, perfect attendance, ganito. Usually, ganyan sa mga companies, di po ba? Yes po. Yung sa amin kasi, honestly, ang sabi ko, hindi ako tumitingin sa course. So, kasi sabi ko nga, hindi naman din ako engineer, 'di ba? Pero pinasok ko tong business na ito. Yes. So, para sa akin, basta nakita ko kung saan ka nag-excel, iaano natin yan, workout natin. Ayun. So, kumbaga meron din kayong training and guidance sa mga empleyado po ninyo, Yes sir. po. No? That's very important. Pagdating po sa ganyan, how do you maintain good connection with your clients naman? Kasi syempre, if you love your people, your employees, they will love their job. Now, on the other side, how do you take care of your clients and employees, clients and customers at the same time? Kasi syempre, babalik at babalik yung mga yan. And of course, yung binanggit nyo kanina, sir, yung word of mouth. Oy, dito ka, pumunta Yes, kay yes. Sir Vincent. Mahusay at maganda yung kanilang mga produkto. Yun nga, sir. For example, meron silang mga events. For example, sa Christmas, ay inaano na rin namin, kumbaga kasama na rin sila sa Christmas list. Kumbaga, ini-invite nyo rin po sila pag may mga events din po kayo. Yes po, or kaya binibigyan namin sila ng mga ganon, yung mga Christmas gifts, yung mga ganon. Naku,
Sir, ito, gusto ko namang matanong po sa inyo, ha? Dahil kayo naman ay isang negosyante na, isang businessman. Di ba kayo nakaisip minsan na, baka gusto ko rin pasukin yung ganitong negosyo. Parang maganda rin yung ganitong klase ng business. Minsan kasi, di ba, pagka mga businessman ka na, gusto rin nila magkaroon pa ng another kind of business at the same time. Or you want to focus first on your own business muna? Actually, sir, naisip ko naman yan na mag-diversify, no? Pero ang primary natin ngayon is palakasin natin yung pinaka-core business. Yeah. Tapos, tsaka tayo dahan-dahan mag-expand. Yun. So, ibig sabihin, sir, ito ang parang pinaka-baby po ninyo. Parang bread and butter and baby. Di po ba? Sir, bigyan niyo lang ng idea yung ating mga kababayan na nanonood. Ano po? Ano ba yung mga sample na mga surveying equipments or materials po na meron po sa inyo? Usually, sir, for example, pag magsusukat tayo ng lupa, ang talaga yung nakikita nyo parang mga telescope, no? Yes. Yan po, ang tinatawag dyan is total station. Ayun. Hindi rin po ko engineer, di ko rin po alam yan. Pero sir, yan. Gusto ko matanong, how do you balance your time? Time for your business, of course, your social life, and time for your family at the same time. Kasama po ni Sir Vincent ang kanyang mother, yan, and sister, no sir? Kasama po niya dito sa studio. How do you balance your time? Yun nga, sir. Basta binibigyan ko ng time yung sarili ko every week na, for example, itong Sunday, sinasabi na natin na family day, no? Yun, totoo yan, sir. Pero the rest of the days, siyempre, hindi natin maiwasang hindi mawala yung focus natin sa business. Totoo po yan. Pero sir, nag-travel na rin po ba kayo because of your business then? Honestly, yes sir. Yan maganda sir, di ba? Parang perks din ng ganyan ng trabaho mo, yung nakaka-travel ka rin kahit pa paano. And you also meet people. Yes. Like for example, sir, when you do your client meetings, how do you meet your possible clients, lalo kung mga big clients po sila? Usually, sir, ginoconduct namin yung mga exhibits. Sumasali kami sa mga exhibits. Tapos, kahit sa iba-ibang lugar dito sa Philippines. Yes. Yun po. Ayun. And because of that, Sir Vincent, may mga awards and recognitions na po ba kayong natanggap? At baka may mga matatanggap pa po kayo? Yes po. Yes, sir. So go ahead po. I'd like to thank for Philippines Finest Business. And also La Visual Corporation for awarding our company as the most outstanding and affordable surveying instrument supplier in the Philippines. Uy, ang galing Imagine the full Philippines yan. Sir, yan. Speaking of those awards, so ibig sabihin, kumbaga kasi kapag ka nabibigyan ka ng pagkilala, ibig sabihin din yan, lalong humuhusay ang iyong negosyo, ang iyong kumpanya, at lalong gumaganda ang inyong mga serbisyo. Now, speaking of that, are you planning, sir, to expand more your business currently na meron po kayo ngayon? Yes. Saan na po ba mga branches ang hawak po? So far ngayon sa QC kami, no? But later on, kasi marami nagtatanong na yun sa province, yung mga Visayas, Mindanao, syempre, we're also looking on how to expand on those areas. So possible din magkaroon na rin po kayo ng branch of Visayas and Mindanao. Yes po. So malaking project yan. Syempre, kailangan mo magtiwala rin sa mga tao. Yes sir. po. Now, how's the support coming from your family, sir? Your sister, your mom, of course your father. You've mentioned a while ago talaga nasa construction na talaga yung father niyo. Yun nga, yung family syempre hindi mawawala as parang moral support, no? So every time may problem, pwede silang kausapin, tanungin, yung mga ganun po. Oo. So parang yung father and mom niyo po ang parang pinaka-advisor po ba ninyo? Yes, masabi na rin natin na halos sa family rin po. Yun, syempre kailangan, di ba? How about your wife, sir? Yan. Is she also very supportive to your business? Yes naman. Supportive rin naman. Sobrang po ba kailangan yun yung support system natin, yung ating pamilya. Naku, sir, go ahead po muna. Baka gusto niyo invite sila, yung inyo pong mga social media accounts, and of course, sige po, go ahead. Okay, like to invite everyone sa namin sa website bbcgeoinstruments@yahoo.com, and sa TikTok, Lazada, sa Facebook, just
type of Chummy Box BBC Geo Instruments po. Uy, sure, ang galing ha. Meron kayong TikTok pala. Meron Doon ba kayo, mas patok ba kayo sa TikTok, sir? Kasi ang dami doon mga pag medyo nag-viral ka, dami agad feedback. More on machines kasi, sir, yung nakalagay. Machines, yes. Oo nga. So may mga demonstrations din kayo doon ng mga equipments na meron kayo, meron sir. po. So, talagang yan na eh. So ibig sabihin, ang pinalalakas talaga ninyo, sir, is yung inyong social media. Kasi yun ang battleground talaga. Yes po. Sa panahon ngayon talaga nasa social media na lahat. Just to give us an idea, sir, paano ba ginagawa ninyo to engage your audience in social media? You upload videos ng inyong mga equipments? Paano po bang ginagawa ninyo? Yes, sir. Ganun po. Nag-upload tayo ng videos ng mga instruments. Tapos pinapakita natin kung paano ginagamit. Tapos syempre nag-advertise tayo na yung price is talagang abot kaya. Oh, syempre. Yun naman ang unang tanong lagi ng mga kababayan natin, Sir Vincent, mura ba yan? Kaya ko bang bilhin yan? Kaya po, sir. Diba? Kaya naman, ito, maganda sinasabi sa atin ni Sir Vincent. Kontakin niyo po si Sir Vincent kung kailangan niyo ng mga surveying materials and equipments, no? Sir yes Vincent. Po, sir. Minention na ni Sir Vincent yung kailang mga social media accounts. Baka po may gusto kayong batiin muna before we end our conversation, Sir Vincent. And of course, yung inyong mga kasama, batiin niyo na rin po. Thanks sa family ko, no, sa support na binibigay sa amin, sa lahat ng clients na sumuport sa business, and sa mga suppliers namin. Maraming salamat po sa lahat na nakatulong po sa business namin. Yun! Yung wife niyo po, batiin niyo, sir. Baka gusto niyo batiin. Mahihain si sir. Yun po, sige. Yeah. Alam niya po. Ako mahihain si sir, ha? Pero sir, salamat, Sir Vincent, salamat for po, having sir. you tonight sa aming programa. Naku, alam namin busy kayo, pero you gave us your time para makasama namin sa studio. Thank you very much. And of course, sa mga kasama po ni Sir Vincent sa studio, maraming salamat. Oras po muna natin, ha? Alas 8:25 na po ng gabi. Babalik po muna ang Wedge sa Minutes. Salamat po kayo.